Magandang oras mga ka-good news. Gaano nga ba kahandang ipagtanggol ng Amerika ang Pilipinas kapag magkagiyera sa China? Narito ang video. Have never, ever, ever, ever let their country down. Never. I want to be very clear. The United States defense commitment to the Philippines is ironclad. Any attack on the Filipino aircraft vessels or armed forces will invoke our mutual defense treaty with the Philippines. Ito ang pinakamatinding payag ni Joe Biden na palagi niyang inuulit-ulit. Ang Pilipinas ay ironclad. Ibig sabihin ay para siyang naka-armor ng metal dahil sa proteksyon ng Amerika. Kapag merong sasalakay, any events of war na mangyayari sa Pilipinas, kapag merong sasalakay ay handa silang dumipinsa at ipagtanggol ang Pilipinas dahil sa Mutual Treaty. 1951 pala, noon pa man ay meron ng Mutual Defense Treaty ang Pilipinas at Amerika. After World War II ay naglagda sila ng Mutual Defense Treaty, ay talagang magkasangga na tayo noon pa. Hindi katulad sa Ukraine na bagong-bago pa lang na gumawa sila ng Defense Treaty. Ang Pilipinas pala ay ang tagal na, 1951, ay kasangga na natin ng Amerika. Kaya parang may blood compact, di ba? Ay Mutual Defense Treaty. Pinipirmahan yan ng mga pangulo ng dalawang bansa, ng Amerika at Pilipinas. Kaya sa tingin ko ay talagang didipinsa ang Amerika kasi narito na lahat ang halos mga kagamitan nila na panggera ay dinala na. Sa Northern Luzon, nandyan na halos lahat. 5 IDCA sites. Merong mga long range at short range, mid range missiles. At ang pinakamatindi diyan ay meron na palang B-2 bomber at B-52 bomber, ang Strata Fortress na kinakatakutan ng China. Manse! Amerika ang haharang sa mga barko ng China sa West Philippine Sea. Ang Estados Unidos ay nagpahayag ng kanilang patuloy na suporta sa Pilipinas sa issue ng West Philippine Sea. I want to be clear. I want to be very clear. The United States defense commitment to the Philippines is ironclad. Any attack on the Filipino aircraft vessels or armed forces will invoke our mutual defense treaty with the Philippines. Yung nangyari na naputulan ng daliri ang isa sa mga Philippine Navy, ay ini-evaluate pa yon kung attack ba talaga yon o depensa ng China. Kasi ang nakasaad sa sinabi ni Biden ay kapag merong aatake sa mga aircraft, sa mga sundalo, sa kalupaan ng Pilipinas, ay handa silang i-activate ang itong invoke Defense Treaty. Isang tawag lang yan Kapag tatawag ang Pangulo ng Pilipinas sa Amerika, invoke Defense Treaty, ibig sabihin activate na at handa nang makipaggera ang Amerika para sa Pilipinas. Kasi hindi naman talaga natin kaya ang China. Okay, at itong kanina naman yung pinapakita ng mga army ng China, PLA, yun ay mga lang yan, parang advertisement lang yan. Parang pinapakita nila na malakas sila para matatakot ang buong mundo. Pinapakita nila pati babae ay nagmamarcha. At ang tindi ng formation nila sa yung military drills. Magaganda ang formation, kaya matatakot ka talaga kasi ang dami-daming sundalo. Pero sa likod niyan ay mahihina pala ang mga yan. Kaya wag matakot. Pupulutin sa kangkungan yung mga insik na yan. Ang kinakain nga niyan ay artificial rice na lang bakit tayo matatakot sa kanila? Wala yan. Pagdating sa totoong labanan, lalo na kapag sa kabundukan, ay walang kapanapanalo ang China. Okay. Balik tayo sa video. Sa iba't ibang pagkakataon, ipinakita ng US ang kanilang suporta sa pamamagitan ng mga pahayag at aksyon na naglalayong ipagtanggol ang karapatan ng Pilipinas alinsunod sa international law,
partikular na ang United Nations Convention on the Law of the Sea. Ano-anong suporta ang gagawin ng Amerika parang tulungan ang Pilipinas laban sa China? Ito ang na suporta ng Amerika dahil binibigay sa atin ang kanilang mga pinaglumaan na mga battleships. Marami na palang binigay sa atin by parang donation lang para hindi naman tayo gaanong ibubuli ng China. Kaya ito ang mga barko na binigay ng Amerika. Ang Amerika nga ba ay sa kakampi Pilipinas at kaalyado ng Pilipinas? O ginagawa lang tayong sangkalan sa paghahanda nila sa matinding laban sa China? Mutual Defense Treaty. Ang Mutual Defense Treaty ng 1951 sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos ay nag-uutos ng mutual support sa kaso ng armadong pag-atake. Subalit, ang direktang pakikialam ng US ay depende sa maraming kondisyon at consultation sa pagitan ng dalawang bansa. Ikalawa, diplomatic statements and actions. Ang Estados Unidos ay patuloy na nagpapahayag ng suporta sa Pilipinas at kinokondena ang mga agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Ang mga aksyon ng China ay nakakasira sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon. Ang Estados Unidos ay nagbigay ng iba't ibang uri ng barkong pandigma sa Pilipinas sa pamamagitan ng kanilang defense cooperation. Okay, ito na yung mga barko na binigay ng Amerika. Ang dami nito, mga nasa 6. Kaya atin panuorin. Military aid programs. Narito ang ilan sa mga pangunahing barkong pandigma na ibinigay. Hamilton-class cutters, BRP Gregorio del Pilar, dating USCGC Hamilton, isang high-endurance cutter ng United States Coast Guard. Ang barkong ito ay ginagamit sa maritime patrol at search and rescue operations. BRP Ramon Alcaraz, ito ay dating USS Dallas, isa pang Hamilton-class cutter na ginagamit ng Philippine Navy. Cyclone-class patrol ships, BRP General Mariano Alvarez. Ito ay dating USS Cyclone, isang patrol ship na binigay ng Estados Unidos sa Pilipinas. Ang barkong ito ay ginagamit para sa coastal patrol at maritime security operations. Ang mga barko na ito ay hindi naman talaga ito naka-junk. Ito ay operational na mga barko. Yung mga kanyon na nakalagay diyan ay very operational, computerized at state-of-the-art na ang mga barko na yan. Kaya kung bibilhin yan, aabot yata ng 1 bilyon ang isang barko na yan. Kung bibilhin natin, wala tayong pera. Kaya pasalamat tayo sa Amerika. Ngayon ang dami-daming tumutulig sa Amerika na iiwanan daw tayo. Kung ang dami-daming mga sinasabi, yun ay ibang side. Kasi tested na talaga, World War II pa man, ay magkasama na ang Amerika at Pilipinas sa pagkipaglaban, sa gyera. Noon ay, di ba, ay sinakop tayo ng Hapon. O sinong nagligtas sa atin, sinong nag-liberate? Amerika. Kaya hindi tayo iiwan ng Amerika. Ayan ang maganda. At hindi lang yan, napakalaki na pala ng tulong ng Amerika sa atin. Dito pa lang sa mga barko ay pera na ito kung pag-usapan ito. MK-6 patrol boats. Ang Estados Unidos ay nagbigay ng mga MK-6 patrol boats. Ayan, ito ay state of the art ito eh. Ito sa front niya, merong Gatling gun. Ang ganda, di ba? Moderno yan, hindi yan junk. Kaya sabi nila, mga junk daw yung binibigay. Hindi, ito ay functional at pwede pa sa panahon na ito. Na ginagamit ng Philippine Navy para sa maritime security at interdiction missions. Ang mga bangkang ito ay may advanced weapon systems at ginagamit sa mga operasyon sa coastal areas. Littoral combat ships, BRP Conrado Yap, PS-39. Ito ay dating Pohang-class corvette ng South Korean Navy. Ang ganda ng kanyon, no? Yung kanyang kanyon sa front, malaki. Galing pala ito sa South Korea pero binili ng Amerika para sa Pilipinas. Grabe talaga. Binili ng Pilipinas sa pamamagitan ng military assistance ng Estados Unidos. Ang barkong ito ay ginagamit sa anti-submarine warfare, surface warfare, at maritime patrol. Galing. Landing craft utility. Ang Estados Unidos ay nagbigay ng iba't ibang LCU sa Pilipinas na ginagamit para sa transportasyon ng tropa at kagamitan, lalo na sa mga humanitarian at disaster relief operations. Ang mga barkong pandigma na ito
ay mahalaga sa pagpapalakas ng kakayahan ng Philippine Navy sa pagsasagawa ng mga operasyon sa maritime security, patrol at humanitarian assistance. Ito pa ang bigyan natin ng reaksyon. Itong pagdala ng Amerika ng kanilang tinatawag na The Flying Fortress or itong B-52 bomber. Isa itong long-range capability na klaseng eroplano. At nagdadala ito ng libu-libong libu-libong munitions. At ito pa, mga good news ang bigyan natin ng reaksyon, itong pagdala ng Amerika ng kanilang strategic fortress bomber. Ito'y bomber plane, ang Strata Fortress. Ito'y may payload, may karga na libu-libong bomba. Kaya dito, takot na ang China. Kaya kung ano-ano na lang sinasabi ng China tungkol sa Pilipinas na tayo daw ay nag-umpisa ng gulo. Diyan pa lang kasi, ano kasi itong mind games. Okay, mind games. Ibig sabihin ay psychological war. Kasi ang China palaging nagdi-displayan ng kanilang mga armas, ng kanilang mga missiles, ng kanilang mga bagong eroplano, katulad ng North Korea, palaging nagpaparade ng kanilang mga outdated at luma ng mga missiles. Okay, kaya ito, courtesy of Inquirer today, atin panoorin ang video. 3 FA-50 light fighters of the Philippine Air Force on Monday flew in tandem with a B-52H Strato Fortress, long-range strategic bomber deployed by the U.S. Pacific Air Forces on February 19. According to Philippine Air Force, the joint flyovers covered 90 nautical miles west of Candon, Ilocos Sur, and 50 nautical miles northwest of Lubang, Mindoro, within the Philippines' exclusive economic zone. However, on Tuesday, China's military criticized the mission, saying that the Philippines has stirred up trouble in the South China Sea by conducting a joint air patrol with extraterritorial countries and publicly hyping it up. That the Philippines Okay, balikan natin to. Ito yung Strata Fortress. Ang eroplano na ito ay 4 na beses na kasing laki ng jet plane. 4 na beses. At hindi lang 4 na beses ang laki ng kanyang payload, ang kanyang nadadala na bomba ay aabot sa 1,000 na klaseng munition ang pwedeng nandyan sa loob niya. At meron siyang flight hours na 19 hours. 19 hours yan na pwedeng ikot-ikot sa China at maghuhulog ng mga bomba kung mangyari man ang giyera. Kaya dito takot ang China. Kasi merong nasa 19 B-52 bombers, 19 lahat ang bombers ng Amerika na katulad nito, ang Strata Fortress. At hindi lang yan, yung isa pang bomber nila na bago, yung B-2 stealth bomber, ay merong 70 ang Amerika noon. At napakatindi nito kasi may dala din itong nuclear warheads na mga klaseng bomba. Kaya napaka ng US sa Pilipinas. Itong protector siya, nagpo-protekta talaga. Kasi meron ngang Mutual Defense Treaty ang Pilipinas. 1951 pa pala yun ang pinirmahan ng mga presidente. Okay, patuloy tayo sa reaksyon natin sa mga balitang ito. stirred up trouble in the South China Sea by countries and publicly hyping it up. China had also earlier accused the U.S. of provocation after B-52 bombers flew nearby Bajo de Masinloc. Nasa isang hindi binanggit na lugar sa Northern Luzon ngayon ang isang Mid-Range Capability Missile System o MRC system ng Amerika. Ito pa yung isa na kinababahala ngayon ng China, itong mga mid-range missiles ng Amerika na nasa Northern Luzon, nasa Bataan. Kasi pwedeng aabot ito ng Taiwan at pwedeng lalagpas pa sa Taiwan. Pwedeng aabot sa kalupaan ng China. Kapag nandyan sa Bataan nakalagay sa Northern Luzon, ay medyo malayo-layo ang marating nito. Kaya very strategic ang lugar na pinili ng Amerika para paglagyan ng mga short-range, mid-range at long-range missile. Kaya kay Xi Jinping dapat mag-isip-isip sila kung sila'y gagawa ng mga hakbang.
At sabi nga ng kanyang spokeswoman na hindi sila aatake, sila ay dipinsa lang. Lumiko kagad sila dito. Noon ay offensive sila, ngayon defensive na. Kasi nakikita nila na nandyan at handa ng Amerika para sa giyera. Ito ang unang beses na nagdala ng ganito roon bilang bahagi ng Salaknip 24 o military exercise ng Amerika at Pilipinas. At gamit ito pwede magpakawala ng Standard Missile 6 at mga Tomahawk land attack missile. Sa balikatan exercises naman, kasunod nito ay meron sa unang pagkakataon na SM-6 missile system na kayang umabot ng hanggang 300 nautical miles o lampas 500 kilometers. Ang distansyang yan mas malayo pa sa distansya sa pagitan ng pinakahilagang dulo ng Luzon Island at pinakatimog na dulo ng Taiwan. Grabe ang layo pala ng marating ng mga missiles na yun. Kasi aabot siya ng 500 kilometers. Iyang Taiwan pala ay 370 kilometers lang galing sa Northern Luzon or diyan sa Bataan, sa Corregidor. Kaya pwedeng aabutin ng mga mid-range missile na ito ang mga isla diyan sa China na nasa unahan ng Taiwan. Kaya takot ang Amerika, takot ang China sa pangyayari ngayon kasi sila ay checkmate na sila, wala silang magawa dito. Kasi napaligiran sila, meron ding bases ang Amerika sa Japan, meron din sa Taiwan, at meron din sa South Korea. Kaya yun pa lang, kapag sabay-sabay na pinalipad ang mga missiles, yung sa 4 na bansa na yun, kasama ang Pinas, ay pulbos ang China, di ba? So, checkmate, kung laro pa ito ng chess, napalibutan na ang king ng kalaban. Napalibutan na, kaya walang magawa. Wala siyang magawang magandang moves. Checkmate. Okay, tapusin na natin ang ating reaksyon sa mga bidyong ito. Na nagkataong may iringan ngayon sa China. Pero sabi rin ni Lohiko, dahil sa lapit ng Taiwan kung kaya nasa hilagang Luzon ang karamihan sa mga military exercises ng Amerika at Pilipinas. The purpose of an armed forces, why we exist, is really to prepare for war. There's no... Yan ang totoo. Sabi nga ni Orly Mercado, dating Defense Minister, bakit meron pa tayong Armed Forces of the Philippines kung hindi tayo lalaban kapag ginipit or inatake tayo, di ba? Kaya ito, tama naman itong general na ito sa kanyang sinabi na ang Armed Forces ay makipaglaban talaga yan sa panahon ng kagipitan. There's no sugarcoating it. It's absolutely true. Gayunman, hindi raw nakatuon sa Grabe no, yung sinabi niya, no sugar coating, balikan nga natin. There's no sugarcoating it. That's absolutely true. Gayunman, hindi raw nakatuon sa China ang baligatang inaasahang dadaluhan ng 11,000 sundalong Amerikano at 5,000 sundalong Pinoy. With or without China, let's say for example in a parallel universe, China did not exist. We would still be doing these exercises. Oo, tama yung sinabi. Na kahit walang China ay gagawa talaga ng exercises ang Pilipinas at Amerika dahil mayroong Mutual Defense Treaty at ginagawa ang ehersisyo na ito para ma-maintain yung taktika nila sa giyera kapag sakaling mayroong aatake or mayroong gulo. Kasi inevitable, sabi nga, war is inevitable, mangyayari talaga yan. Ang hindi natin alam ay kung kailan. Para sa isang maritime expert, mabuti ngang nasa hilagang Luzon ang mga military exercises dahil nandito ang dalawang maituturing na flashpoint o pwedeng pagsimulan ng sigalot, ang Taiwan at ang West Philippine Sea. Okay mga ka-good news, at dito lang tayo magtapos sa ating reaction video sa mga nagbabagang mga balita. At sana ay hindi mangyayari ang mga pinoproject na giyera. Kasi lahat ay talo sa giyera. Kahit manalo man yung China, ay talo pa rin sila dahil maraming casualties. Okay, so hanggang sa muli, God bless us all and God bless the Philippines.